Vice President Sara Duterte give up na sa confidential funds. Ating abangan ang buong detalye, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Pinababayaan na rin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang 150 million confidential funds ng DepEd para sa 2024. Ito ang ibinunyag ni Senator Pia Cayetano, sponsor ng proposed budget ng DepEd, sa deliberasyon ng plenaryo ng Senado sa panukalang batas na naglalaman ng pambansang budget para sa 2024. We are all parents who wants to protect our children. Ang seguridad ng mga bata ay seguridad ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue confidential funds. Cayetano citing Duterte's statement, "We humbly request that the funds be realigned to the National Learning Recovery Program because we do not expect good scores for the 2022 PISA results coming out this December." The senator added, sa mga deliberasyon sa 2024 proposed budget ng Office of the Vice President kanina, sinabi ni Senador Sani Angara na binibitawan din ng OVP ang 500 million na hinihiling nitong confidential funds para sa susunod na taon. Noong Oktubre, inihayag ng House of Representatives na inalis na nito ang 1.23 bilyong halaga ng confidential funds ng 5 ahensya, kabilang na ang Office of the Vice President at DepEd. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, formal na pong hindi na po nagpahayag po ang Office of the Vice President. Hindi na po nila itutuloy ang paghingi ng confidential fund. Kawawa naman. Kawawa naman yung mga detractors ni Vice President Sara Duterte. Yun na lang ang issue, hindi pa itutuloy. Okay. Marami pa po, no? Meron pa po tayong babasahing pahayag ni Daryl Yap tungkol po dito sa Yolanda. Naroon nga ba talaga si Speaker? Marami po nagko-question na ngayon, no? Kino-question po ni Daryl Yap. Kung talaga bang naroon. Kasi pinalalabas nila na hero si Martin. Hindi ko po kasi matandaan kung naroon si Martin o hindi lang natin kilala pa si Martin noon, di ba? Kasi siyempre ang kilala natin sa Romualdez, yung Poging Romualdez. Okay. Ano pa ba pag-uusapan natin? Meron pa ba? Ayan, yung bumaha po ngayon sa Davao at sari-sari na pong banat ang inabot. Talagang mga malikhain itong mga bumibira sa ating Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte. Yan po ang mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. So marami po, alam niyo naman, yung para Lening, no? Hindi ko lang po I can't stop comparing Lenny from Martin Romualdez, no? Talagang lahat ng tulong, may picture siya, lahat at hindi ko alam kung ginagaya niya yung ni Lenny na lahat, no? Tapos siya yung wag natin sabing umiepal. Siya yung nakaporma lahat, no? Pati nga, ako sa totoo, hindi ko po naalala kung naroon siya sa Yolanda. Kasi si lang sikat doon di ba? Yung Poging Romualdez lang Wala tayong magagawa, pogi na. Yung asawa ni Kring Kring ang kilala natin. Pero ngayon, bigla naglabas na siya yung hero ng Yolanda. Parang naitsapwera lahat Siya yung nasa sentro ng Yolanda Oy, welcome White Dragon sa regular member. Tignan natin kung ito si White Dragon ay
Anong tawag dyan? Okay. Ito po ang sinabi ni dahil wala po ako ron, wala po pero ito po verified po to na kay Daryl Yap, no? Sinasabi po to ni Daryl Yap. Okay. Pakinggan lang po natin. Kaibigan sa kaibigan, Manang, I dare you. Hindi ko na ipapaliwanag, babasahin ko lang. Gaya na matagal ko nang sinabi, dalawa ang aking dahilan kung bakit ako naging ay wag na yan, wag na yan. Kasi mga paek-ek niya lang yan eh. Okay, bilang kaibigan mo, Senator Amy R. Marcos, bakit hindi kwento paano tayo nagkakilala at bakit natin sabay na minahal si PRRD? Hindi po sapat na sabihin mo na sinusuportahan mo si PRRD laban sa mga emote ng pinsan mo. Bakit hindi po natin iklaro ang nangyari sa Yolanda? Bakit hindi niyo po ikwento na nung dumating ang Diyos, nang dumating ang Davao Disaster Brigade, kasama si PRRD ay umiiyak si Tatay Digong at nagsabi pa ng nasaan ang Diyos dito, Amy? Bakit pinayagan niya mangyari ito? Naalala mo ba yan, Senator? Nagtinginan lang lahat ng tao doon. Doon din po sa misyon na yun ay tinanong kayo ng kasamahan ko, nasaan po si Martin Romualdez? Bakit si Alfred Romualdez lang ang nandoon? Hindi ka po sumagot, Senator. Nagtanong sa iyo kasi ikaw ang nasa bahay nila. Wala yung Yeda o kung sino man. Ang naalala ko lang, sabi na staff niya doon, si Manang Amy po ang natutulog sa kwarto nila ni Sir Martin. So ang tanong ko po, Senator, kung nandun po si Martin Romualdez, gaya ng pinagsasabi ng mga pangit niyang friends sa social media, bakit po kayo ang natutulog sa bedroom nila? At bakit kayo ang nagmamando na relief goods na ibinagsak lang sa bahay nila? Yan po ang mga pahayag nito ni Daryl Yap, no, tungkol po diyan sa Yolanda. Total sinasariwa po natin yung 10 years, no? Hindi lang po pala, ngayon lang po sa interview ni nung Poging Romualdez. Kahit po after na ng no, yung kapalpakan po ng pamunuan ng mga dilawan, no? Libo-libong bahay ang hindi na pakinabangan, pinatayo ng dalawampung pangulo, yung si Pinoy sa gabay ng kanyang ewan ko kung ano papel doon ni Maroas ay naipatayo po tong substandard. Ito po ang literal na sinabi ng Poging Romualdez. Substandard at talagang palpak na. Hindi, nakalimutan ko isa. Basta substandard. Sa akin na lang yung palpak. O, yan po ang ating paggunita sa Yolanda. Nagbasa lang tayo kay Daryl Yap. Kayo na po bahalang umintindi. Hindi na ako magre-react dyan. Okay, punta na po tayo rito sa mga mali-malita. Ito lang po, bago tayo tumalakay, no? Meron pong, kasi trending po ngayon yung Davao City. Dahil po kasalukuyan po ay binabaha. Hindi ko alam kung kasalukuyan to kasi trending sila eh. Nakita ko lang dito sa Isang Dilawan. Ang sabi netong Isang Dilawan, hindi ko alam, Dilawan at Kakamping, napamura ko eh. Sabi niya, akala ko ba parang Singapore na ang Davao? Dahil balde-baldeng confidential funds ni Sara dyan. Bakit parang ilog ang baha? Saan napunta ang pera? Hindi ko maintindihan kung nakakaintindi talaga yung mga Kakamping at Dilawan eh. Kaya kayo talunan eh. No? Wala po nagsabi na mala Singapore. Ang pinagmamalaki po ng mga taga Davao, wala silang utang, ha? At wala silang insurgency problem. Wala po ako nabasa kahit isa
na yung Davao ay parang Singapore. Wala tayong tinalakay na parang Singapore ang Davao. Hindi ko maintindihan ang lilikot ng pag-iisip nitong mga to, no? Saan daw napunta yung confidential fund? Yun nga po yun. Hindi niyo ba naintindihan? Hindi po nilutas ng confidential fund yung baha. Unlike po sa Metro Manila, baka hindi niyo po alam, nasa Davao po yung tinatawag nating Mount Apo. Yung pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Hindi naman. Wala pala sa Davao City. Ibig sabihin, nasa Davao, no? Kaya yung mga tubig na galing sa kabundukan, yan po kaya ragasa eh. Di ba? Okay. Pag yung ibang lugar ang binabaha, tulong yung gusto natin, tulungan natin yung mga taga doon, tulungan natin. Hindi naman po nanghihingi ng tulong yung mga taga Davao eh. Ang ganda nga ng kanilang response dyan. Di ba? Wala pa naman tayong nabalitaan na napahamak. No? Imbis na manghingi ka ng tulong dahil nakita mong bumabaha, kinantsawan mo pa kagad yung Davao. Na akala mo ba mala Singapore? Hindi ko alam kung saan mo natutunan yung akala nyo may pinagmalaki ba? Na yung Davao parang Singapore? Dinadagdagan nyo eh. No? Yung CIA po, para po yun, mawala na rebelde. Mawala na insurgency. Ito lang tanong ko. Sa NCR, Kapitolyo ng Pilipinas, narito po ang pinakamayayaman. Opo, top 10 po pinakamayaman maliban sa Davao. Tsaka, ewan ko kung ano pa yung isa. Narito po ang pinakamayayaman lungsod. Bakit po may baha pa rin dito sa Metro Manila? Pag bumabaha ba sa Metro Manila, Metro Manila, ano na? Bakit tayo binabaha? May ganun bang reaksyon? Kala ko ba Metro Manila tayo? Ha? Bakit blurred ang comment ko sa iyo ngayon? Ano? Bakit blurred? Hindi ko naintindihan. Yung picture ba yung blurred? Anong comment? Natural lang po binabaha ang buong Pilipinas pag may tubig. Huwag niyo pong ibahin. Makapanira lang kayo, no? Metro Manila nga po. Pinakamayayaman ng lungsod, binabaha. Kayo naman, no? Bobolahan naman tayo. Okay.